Magandang gabi mga kapatid. Kumusta na po kayo? Meron tayong pakinggan na magandang conversion story. Isang babae na galing Katoliko, pero mga 9 years na naging INC. Hindi lang siya magpakita sa kanyang mukha dahil hindi siya gusto na mabully sa mga kasama niya ng mga INC. So, mapakinggan lang natin yung kanyang boses dito sa ating live. Pero hindi natin ipakita yung totoong identity niya, ipakilala yung totoong identity niya dahil nakamit lang tayo dito sa Diocese of Butuan ba yun? Saan yun ka, Father Diniste? Sa Diocese. Diocese of Butuan yun. Asa to itong gatuan? Buod. Sa Barangay Buod? O sa lungsod yun? Barangay Bangkasi yun. Barangay Bangkasi. So ngayon, ito yung storya niya. Ang ganda ng storya niya. Naka-witness siya. Pero iglesia pa noon. Pag-witness mo sa mama mo na hinaharas. Nawala talaga ikaw. Nawala mo sarili mo. Nawala talaga sa sarili. Hindi ko alam ano nangyari. Yun ang naka-convert mo. Na naka-convince mo dahil na babalik sa simbahan. No. Kumusta? Say, i-share mo yung experience mo. Nung last 2022, yung mama ko po is yung mama ko po, parang nawala po sa sarili niya. I mean, parang nasapian po ng hindi po katulad po sa atin. Tapos, dun po, kasi hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Sa mga demonyo. Din po ako naniniwala sa mga... So wala ba yan sa Iglesia ng Cristo na Wala. lapit ka dito? Yung boses mo. Sige. Wala po. Basta hindi po ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan hanggang sa ako na po mismo yung naka-witness sa mama ko po na Anong nakita mo sa mama mo? parang nasapian po ng demonic. Parang, mga demonyo po. Tapos, parang sabi ko, hala, totoo pala yung ganito. Akala ko sa teleserye lang nakikita na may ganito pala. Tapos, dun po. Pero hindi dun po. Tapos, yung pangalawang beses, yung pangalawang beses naka-witness po ako, sabi ko, totoo Pangalawang pala. beses. Opo. Yon. Yung sa dagat po nun. Dagat po lahat eh. Sa Sambal. Dagat po lahat eh. Tapos dun po, sabi ko, hala, totoo pala to. Kaya dun po, tapos... Yun ang simula. Mm-mm. Na-amaze ka sa simbahan dahil sa deliverance. Si Father Dennis Prisco ang nag-deliverance sa nanay mo. Nakita ko po mismo. Nakita mo mismo. Napahinto niya po yung yung... Dahil makakita ng mga espiritu yung nanay mo. Hindi po ako naniniwala dati sa kanya nung nagsinasabi niya lang, OA, sabi ko lang, may ganun ba? Tapos nung ako Nakita mo na. Ikaw na nakita mismo. Naniwala. Pero nandito ka na sa Butuan ngayon. Nandito na po ako nun. Pero 9 years ka naging Iglesia po. active Opo. na iglesia. Opo. So ngayon, anong realization mo compare sa dating kinaaniban mo na simbahan? Sa bata pa lang naman po kasi ako, simula Catholic na po talaga ako. Nagka-choir din po ako sa simbahan nung bata pa ako. Active ka sa simbahan. Kaya po ako na INC nun kasi kaya po ako nabalik loob nun sa INC kasi may kaklase po ako na best friend ko na INC. Parang nahalikayat niya lang talaga ako. May mag-INC ka. Pero sa po talaga, parang wala sa puso ko. Parang ganun. Parang dahil best friend ko, dahil kaibigan ko, tas dahil INC ako nag-convert. Tsaka bata pa yung isip ko nun, nung na-convert ako ng INC 13. 13 po ako nun. Tapos, nung pumunta po ako ng Luzon, matagal din po ako hindi nakasamba nun. Parang, kahit saang relihiyon po ako nakapunta, nakapasok pa po ako sa Born Again. Tapos sa Christianity, ang dami po, bago Bago ka bumalik sa simbahan. Opo, ang dami ko pong napasukan ng iba't ibang relihiyon na
Tapos dito po yung last na ako na po mismo nakakita na totoo po talaga. Yung kay mama po. At ngayon, kumusta yung mama mo? Nung, Ngayon? Ngayon po, okay naman na po siya. Hindi na po siya gaya dati. Nung simula po nung napagaling po siya ni Father Dennis. Dennis Prisco, yung exorcist natin dito sa Diocese of Butuan. Libertad yata yan, dire. Doon ka sa Libertad. Oo, Diocese of Libertad, yung parang Ang parokya sa, Fatima parokya Fatima, sa Libertad. oo, Pero sakop yun sa Diocese of Butuan. Parokya lang yun. At maraming salamat. May idadagdag ka pa? Wala na po. Welcome home ha. Welcome Opo, home. And then, Thank you po. dagdagan mo yung kaalaman mo patungkol sa simbahan na tatag ni Kristo. Yung INC, ibang sekta, tatag lang po yan ng tao. At hindi natin ibigay yung tunay na pangalan niya, mga kapatid, dahil yung mga kanyang mga relatives ay 100% iglesia pa rin. So, hindi lang natin pakita yung mukha niya. At yung nanay niya magsishare din sa deliverance, sa liberation ng mga masamang espiritu. Maganda yung storya ng buhay niya ngayon. Siya po ang isusunod natin ngayon. So, mag-cut muna tayo and then focus tayo sa conversion story. 9 years INC ngayon. 100% na nakatoliko. Dahil na-converted siya sa nakita niya sa kanyang mga mata. Totoo pala ito. Na-confirm niya na totoo pala na may masamang espiritu. At sa tulong sa ministry ni Kristo sa exorcism and deliverance, doon namulat yung kanyang mga mata. Nabuksan yung kanyang isipan at ikaw na kusa, bumalik sa simbahan. Opo. Sinong unang sinabihan mo? Si mama po. Oh, anong naramdaman mo, Nay? Umiyak ako. Umiyak ka sa tuwa. Kasi palagi ko naman talagang dinadasal rin na babalik siya. Pero hintayin ko lang yung panahon. So, ilang anak mo, te? Panganay ko siya, 3. Panganay, Tapos, 3. Siya lang ang na- nag-ibang sekta. Oo, kasi yung bunso ko, yung si Dinan, grabe ka-active siya sa... Talagang siya talaga yung tawag nito, yung pinakahigig ng mga sakristan dyan. Lahat. Siya talaga lahat. Tapos yung pangalawa, choir talaga yun. Pero nandun na sa Maynila. Doon siya nagtrabaho. Pero So, siya- welcome home, kapatid ha. And then, patuloy ka. And then, sunod nating interviewin yung nanay niya. Hindi din natin ipakita yung mukha dahil controversial yung, for the sake of her reputation, mga kapatid. Ipakinig lang natin yung kanyang mga, importante yung testimony, Hindi kailangan makita yung mukha, depende sa mag-testimony. Pero ngayon, ay ginawa pa yung series of exorcism ni Father Dennis, Pero malaki na yung improvement niya. So, sa sunod natin interview siya na naman. Okay? So, God bless mga kapatid. Mag-relive tayo ngayon. Salamat na ha. Opo. So, anong mensahe? May mensahe ka ba sa mga hindi pa bumalik sa simbahan? Bisa pwede na bisayon mo. Kuan na lang. Padoog gamay. Sige. Kasi nakabalik ko kasi ako mismo nakakita. Kaya nasa tao talaga yung pagtuo sa Diyos. Yun lang po. Salamat dahil sa nakita mo, na-convince ka na. Opo. So marami kaming mga pasyente, anak nila, born again, Muslim, ibang sekta, na makita nila yung actual exorcism, dun sila nabuksan at bumalik talaga sa simbahan. At salamat, sister, mga kapatid. Opo. God bless mga kapatid, mag-relive tayo.